i-bend ko to, dinagyan ko pa ng transverse na load, at then ilagay ko pa patugtog na load. So, ibang bending naman yan. So, yung i-discuss natin ngayon is pure bending lang. So, ibig sabihin, bending lang yung nag-i-exist. Wala tayong nilagay na force papunta dito, or papunta doon, or any action at saka transverse load. Di ba, remember, sabi ni sir, yung neutral axis is located at the centroid. No? So, now, kung yung makuha mong allowable is greater than the yield stress. This is Sir Engineer AJ, and welcome to Chapter 4 of Strength of Materials, Pure Bending Part 5 of 11. Pure Bending Examples. Sample Problem 4.2. How about this one? No? So, meron tayong cantilever beam in a shape of letter T. So, ano yung hinahanap dito? So, this one here is cast iron daw. Machine part is acted upon by yung moment natin is 3 kilonewton that meter. Knowing that yung E natin daw is 165 gigapascal and neglecting the effect of fillets, letter A, determine the maximum tensile and compressive stresses. So, maximum na tensile and compressive. And then sa letter B, determine natin yung radius of curvature, the rho. No? So, ano yung formula nito? We have sigma is MC over I. So, first, composite man to, composite area, paano natin i-determine yung neutral axis? Di ba, remember, sabi ni sir, yung neutral axis is located at the centroid. No? So, paano natin kunin yung centroid ng composite area? Dalawang rectangle. Ha? Di ba yung centroid natin is, say, for example, ito yung x-axis natin. No? Di ba, na-remember nyo yung formula na to? Yung y summation A is equal to y bar to, no? Summation of y bar A. No? So, yung y natin dito is actually our, this is our centroid. No? Yung y natin, the distance from x papunta sa taas, that is our y. And that centroid is the location of our neutral axis. No? So, sige, ano yung gagawin natin dito? Di ba gagawa tayo ng table? No? This one here is our area, our y, and the product of y bar A. So, ano yung result natin dito? Summation of y bar A, and then dito, summation of area. Substitute natin dito sa formula, makukuha natin to. No? So, sige, ano yung area sa isa? 90 times 20, we have 1,800. How about area nito? 40 times 30. 1,200. Ano naman yung y bar? Individual y bar. Ano yung y bar ulit? Yung centroid nila. Diba? So yung centroid nito, ito na lang yun sa area 1, no? Ito yung sa 2, no? So ito yung 1, ito yung 2. So sa 2, ano yung area? Ay, y bar. Hop! Okay, so this one here is 20. This one here is 50. No? So ano yung product nila dito? So this one here is 0, 0, 10, 3,000. Pila to? 0, 0, 0, 40, 90,000. Dito, 0, 0, 0, 4, 2. So therefore, the total is 0, 0, 0, 4, 11. No? So i-divide natin dito, this is 114,000 divided by 3,000. Cancel yung mga 0. Ilan to? Ha? 38? Okay. This is 38. Therefore pala, yung location ng centroid, kung titingnan natin dito, is lower than 40. So somehow nandito. No? This is our y bar. This is 38. Okay? Now, how about sa composite area, paano natin kunin yung I nito? Kasi kailangan natin yan sa formula, I. Paano natin kunin yung I? Naalala nyo, parallel axis theorem? No, ano yung parallel axis theorem? Yung I sa individual plus or minus AB squared. No? Summation nito. Okay? Naalala nyo to, parallel axis theorem? No? So, ano yung I natin? Rectangle man yung lahat, no? So, this is just equal to the summation of 1 over 12 BH cubed minus, ano yung area ng rectangle? Base times height lang, no? Times B squared. No? Dalawa lang man. Part 1, part 2. Sige, solve natin to. Sige, we have 1 over 12. Ano yung base nito sa part 1? I-meters na lang natin, no? 0.09. So, 0.09 times the height, 0.02 cube
minus, sa first part na lang tayo, no? Minus, ano yung B? 0.09 times 0.02 times, ano naman yung D? Ano yung D ulit? D is the distance from the centroid papunta sa centroid ng area na to. No? Yung D natin is the distance from the neutral axis papunta sa centroid ng area 1. So ano naman yung D ng area 2? So ang D ng area 2 is dito, no? D ng area 1 is ito. Klaro to? So ano to? That is just 40 plus 10, we have 50. So 50 minus 38. No, that is pila? 12. No? Sige, sulat natin 12 squared. Nagets to? Ito yung D. We have 50 minus 38 is this one. Sige, sa pangalawa na naman tayo. Plus. Ano yan? Rectangle pa rin, no? So we have 1 over 12. Ano yung base? 0.03. Ano yung height? 0.04 cube minus 0.03 times 0.04 times ano naman yung D? Hindi pala to minus, no? Plus pala to, plus. Plus. Pila? So we have distance dito. No? Ano yung distance na to? So this one here is 20, this one here is 38. So 38 minus 20 is 18. Ay! Sakto? Ay, 30 ba? Di, yung neutral natin is 38. And then minus 20, 18. Mukha na 18. No? We have 18 squared. Ayan, kung i-solve natin yan, makakakuha tayo ng I equal to, sulat ko na lang ha. We have 868 times 10 to the negative 9 and to the 4. Okay? So, ayan lang. So, mostly sa problem na to, 161. So, you need to know paano kunin ulit yung centroid at saka yung parallel axis theorem. Paano gamitin. No? Kasi yung 164 dito, very easy. Substitute lang. So, ano yung M natin? 3 times 10 to the 3. Over. Ano yung C natin? C ulit, no? The distance farthest away from the neutral axis. So, ano yung farthest away? So, this one here is 38. The other half is, ilan na siya? 40 plus 20 is 60. 60 minus 38 is 22. So, ano yung farthest away? Okay, 38. So, 38 yung substitute natin dito. 0.038 over 868 times 10 to the negative 9. Sigma is, wait lang, 131. Ayan. Compression to or tension? Tingin kayo dito. Oh. No, i-bend natin mag-smile down yan. No? So, the bottom is compression. So, compression to siya. No? So, the largest stress is compression. So, paano natin kunin yung stress sa taas? Yung tensile. Kasi kukunin din daw. Kasi tensile at saka compressive. Paano natin kunin si tensile? Kung ito siya compressive, paano natin kunin si tensile? Okay, we have sigma T over sigma C is yung C sa T at saka C sa C natin. No? Sige, ano yung sigma T? Yan yung hinahanap. Over, ano yung sigma C? 131.3 equal to tensile dito sa taas, no? 22? Oh, 22, tama. 22 divided by 38. So, as long as alam mo na tension, compression, wag na kayo mag-ano kung positive or negative, no? Kung tension, positive. Kung compression, negative, no? Ano yung sigma T? Sulat ko na lang, no? It's 76 MPa. So, ayan lang. Ay, hindi pa. Kulang pa pala, no? This is M over EI. So, ano yung M natin? Okay na, 3. So, 3 times 10 to the 3. Divided by ano yung E? 165. Ay, ito, no? Times 10 to the 9. Times yung I. Ay, okay. 868 times 10 to the negative 9. So, ayan. So, therefore, yung row natin dito, makakakuha tayo ng 47.
0.7 inches. No?